Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. Shoutout sa'yo. So master, ang tanong mo, paano ba yung piping kapag tatanggalin natin or i-condemn na yung reversing valve or four-way valve? Ito siya. So makita mo naman master na ito discharge line, diretso dito sa taas. Tapos yung distribution sa condenser coil galing din dito sa pipe na to. So it means tanggalin mo to siya, putulin mo siya, idugtong mo dito sa right side na pipe. Dahil itong right side na pipe, diretso yan sa distribution ng condenser coil. Ayan. Makikita mo naman master. Tapos itong left side na pipe master, galing yan sa gas line or sa evaporator. Ito siya. Itong left side, tanggalin mo yan, idugtong mo dito sa center na pipe. Dahil yung center na pipe, diretso yan sa accumulator, diretso sa suction ng compressor. Okay? Left side, center, dugtong. Itong sa taas at saka right side na pipe, idugtong mo. Tanggalin mo na yung reversing valve. Ganun lang yung piping natin. Okay? So sana maintindihan mo master at ingat lagi sa araw-araw na trabaho. Leak test tayo mga master dahil wala ng gas pressure itong window aircon. So ayan oh, ang lakas ng leak dito sa may gilid ng plate. So pag ganitong mga leak mga master, kailangan talaga natin bawasan yung yero para makapaghinang tayo ng maayos. Ang lakas. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. Shoutout sa'yo. So master, ang tanong mo, paano ba yung piping kapag tatanggalin natin or i-condemn na yung reversing valve or four-way valve? Ito siya. So makita mo naman master na ito discharge line, diretso dito sa taas. Tapos yung distribution sa condenser coil galing din dito sa pipe na to. So it means tanggalin mo to siya, putulin mo siya, idugtong mo dito sa right side na pipe. Dahil itong right side na pipe, diretso yan sa distribution ng condenser coil. Ayan. Makikita mo naman master. Tapos itong left side na pipe master, galing yan sa gas line or sa evaporator. Ito siya. Itong left side, tanggalin mo yan, idugtong mo dito sa center na pipe. Dahil yung center na pipe, diretso yan sa accumulator, diretso sa suction ng compressor. Okay? Left side, center, dugtong. Itong sa taas at saka right side na pipe, idugtong mo. Tanggalin mo na yung reversing valve. Ganun lang yung piping natin. Okay? So sana maintindihan mo master at ingat lagi sa araw-araw na trabaho. Part time muna tayo mga master. Kahit sobrang init. Para may pambili tayong bigas at saka ulam mga master. Daming problema ang unit mga master. May isang compressor lang yung gumagana bawat unit. Part time muna tayo mga master. Kahit sobrang init. Para may pambili tayong bigas at saka ulam mga master. Daming problema ang unit mga master. May isang compressor lang yung gumagana bawat unit. Kapag mayroong ganito yung isang split aircon mga master, four-way valve or reversing valve, it means dalawa yung mode nya, cool mode at saka heat mode. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. Shoutout sa'yo master. So ang tanong mo master, paano yung piping kapag i-condemn or tatanggalin natin yung reversing valve or four-way valve? Ito siya. So ngayon master, ganito lang yan master. Makikita mo naman master, ito yung discharge galing sa compressor. Tapos tagos dito. So it means dito sa taas, ito yung discharge line. Ngayon pag normal na operation, cooled operation, ito siya, ang tagos niya dito sa side na to, dito sa pipe na to, ito sa may banda dito. Dahil ito diretso yan sa condenser coil. Ayan, makikita natin dito yan sa condenser coil. Tapos ito naman kasi, tapos ito yung itong pipe na to galing itong pipe na to dito sa side na to, ito yung galing sa evaporator coil. So yung function niya kapag cool mode, naka U-turn lang yan, dugtong yan silang dalawa. Ito at saka ito, dugtong lang yan diretso kasi ito sa suction accumulator. Okay?
So ngayon, pag tatanggalin mo master, tapos pag heat mode, shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo master. So ang tanong mo master, paano natin ikundim or yung piping, paano yung piping kapag ikundim or tatanggalin natin yung reversing valve or four-way valve. Ito siya. So ganitong piping master, makikita mo naman master na ito yung discharge galing sa compressor. Ito yung compressor natin. So ang tagos niyan dito, ito siya sa taas. So it means ito yung discharge line. Ngayon, yung papunta dun sa condenser coil na ma-recognize mo naman or makikita mo naman, ito siya, itong pipe na to. So ibig sabihin, kapag ikundim mo or tatanggalin mo tong reversing valve, putulin mo to siya, idudugtong mo dito sa pipe na to, dito sa may side, right side. Okay, kasi ito yung papunta dun sa condenser coil. Ayan o, makikita mo naman na itong pipe na to diretso dun sa distribution ng condenser coil. Ito naman kasi master, tapos ito master, ito yung galing sa evaporator coil. Ayan o, diretso yan dito sa may gas line or suction line, galing sa evaporator coil. Ito siya. Tapos itong pipe sa gitna, diretso yan dito sa may suction line, sa accumulator. So ibig sabihin, pag ikundi mo, tanggalin mo to, idugtong mo dito sa right side na pipe. Tapos tanggalin mo rin to, idugtong mo dito sa center na pipe. Okay, itong dalawa idugtong mo, ito siya, at saka dito sa right side na pipe papunta sa condenser coil, idugtong mo, tanggalin mo itong reversing valve. Okay, so sana master naintindihan mo at mir. Okay, so ganun lang master, pag ikundi mo or tatanggalin mo yung reversing valve or four-way valve. Okay, shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo. So ang tanong mo master, paano ba yung piping kapag ikundim or tatanggalin na natin yung reversing valve or four-way valve. Ito siya. So ang piping natin master, makikita naman natin na ito yung discharge ng compressor. Tapos ito yung suction or gas line. So itong discharge, ito yan siya sa taas. Tapos itong gas line sa center, ito siya, ito yung galing sa evaporator coil sa left side na pipe. Itong sa right side na pipe, ito yung papunta sa condenser coil. So ngayon, kapag tatanggalin mo na yung reversing valve, ikundim mo na, putulin mo to siya, idugtong mo dito sa right side na pipe. Dahil itong right side na pipe, papunta yan sa distribution ng condenser coil dito. Tapos ito siya, galing to sa evaporator coil, itong sa left side na pipe dito yan o. So idugtong mo to siya sa center na pipe, kasi yung center na pipe yan o, diretso yan sa suction line or sa accumulator, diretso na sa compressor. Okay, ulitin ko master, putulin mo to, idugtong mo to sa right side na pipe papunta sa condenser coil. Ito siya, dugtong mo sa right side papunta sa condenser coil. Ito siya sa left side na pipe at saka center, idugtong mo yan, dahil itong left side galing yan sa evaporator, ito siya papunta sa suction pipe or sa accumulator diretso sa compressor, or sa accumulator or diretso sa compressor. Okay, so ganun lang mag-bypass or mag-kundim or magtanggal ng reversing valve. Okay, shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa iyo master. So ang tanong master, kung paano natin baguhin yung piping kapag ikundim or tatanggalin na natin yung four-way valve or reversing valve. Ito siya. So ngayon master, makikita mo naman yung discharge line. Ito siya, diretso yan dito sa taas. Ngayon tatanggalin mo to siya master, idugtong mo dito sa right side na pipe. Ito siya,
Dahil itong right side na pipe master, makita mo naman na diretso yan sa distribution ng condenser coil. Ito siya. So it means discharge line, putulin mo to siya, dugtong mo dito sa right side na pipe dahil diretso yan sa condenser coil. Itong left side na pipe, galing yan sa gas line or sa evaporator coil. Ito siya. Gas line, galing sa evaporator coil. So ngayon, itong left side, tanggalin mo yan, idugtong mo dito sa center na pipe. Ito siya, dahil ito papunta sa accumulator diretso sa compressor. Suction yan siya or gas line. Left side at saka center idugtong mo. Itong sa taas at saka sa right side na pipe idugtong mo. Okay, tanggalin mo na itong reversing valve. Isang mode na lang, cool mode. Okay, so ganun yung piping natin mga master. At sana maintindihan mo at ingat lagi sa araw-araw natin na trabaho. Okay. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. Shoutout sa iyo. So master, ang tanong mo, paano ba yung piping kapag tatanggalin natin or i-condemn na yung reversing valve or four-way valve? Ito siya. So makita mo naman master na ito discharge line, diretso dito sa taas. Tapos yung distribution sa condenser coil, galing din dito sa pipe na to. So it means, tanggalin mo to siya, putulin mo siya, idugtong mo dito sa right side na pipe. Dahil itong right side na pipe, diretso yan sa distribution ng condenser coil. Ayan. Makikita mo naman master. Tapos itong left side na pipe master, galing yan sa gas line or suction or sa evaporator. Ito siya. Itong left side, tanggalin mo yan, idugtong mo dito sa center na pipe. Dahil yung center na pipe, diretso yan sa accumulator, diretso sa suction ng compressor. Okay? Left side, center, dugtong. Itong sa taas at saka right side na pipe, idugtong mo. Tanggalin mo na yung reversing valve. Ganun lang yung piping natin. Okay? Ulitin ko master para klaro, para clear. Ulitin ko master para clear. Left side at saka center, idugtong mo. Sa taas at saka right side na pipe, idugtong mo. Okay? So ulitin ko master para clear, para cleared. So ulitin ko master ha. Itong sa taas, ito yung discharge, idugtong mo to siya sa right side. Dahil yung right side, papunta yan sa distribution ng condenser coil. Itong left side, galing sa evaporator coil, tanggalin mo, idugtong mo sa center na pipe. Dahil yung center na pipe, papunta sa accumulator, diretso sa suction ng compressor. Okay? Left side, center, dugtong. Itong sa taas, right side, dugtong. Okay? So sana maintindihan mo master. At ingat lagi sa araw-araw na mong trabaho. At ingat lagi sa araw-araw na trabaho. Okay? Shoutout mga master. Lalo na sa nagtatanong, shoutout sa iyo. So ang tanong mo master, paano ba yung piping kapag i-condemn or tatanggalin na natin yung four-way valve or reversing valve? Ito siya. So ang piping natin, so paano pa? So ngayon master, so ganito yan master. Ito yung discharge line. So ito yung discharge ng compressor master, diretso dito sa taas. Ito yung sa right side na pipe master. At saka makikita mo naman, diretso yan dun sa distribution ng condenser coil dito. So it means itong discharge, putulin mo, idugtong mo dito sa may right side na pipe sa reversing valve dahil diretso yan sa condenser coil. Itong left side na pipe master, galing yan sa gas line sa evaporator. Ayan, diretso yan dito, galing sa evaporator. So ngayon, tanggalin mo to siya, idugtong mo dito sa center na pipe. Dahil yung center na pipe master, ayan o, diretso yan dito sa accumulator, diretso sa compressor, suction ng compressor. So it means, tanggalin mo tong left side at saka center, idugtong mo. Saka ito, sa taas, tanggalin mo, idugtong mo sa right side dahil papunta yan sa condenser coil. Okay? Tanggalin mo na yung... Okay? So sana master, maintindihan mo at ingat lagi sa araw-araw na trabaho. Okay? Shout out mga master. So ito yung tuturo ko sa inyo. Four-way valve or reversing valve. Paano bang function niya or purpose niya, bakit meron siya ganito yung ibang mga aircon unit. So it means master, kapag mayroong four-way valve, yung isang split aircon, dalawang
dalawang function ng mode nya, cool mode at saka heat mode or heater. Ngayon, yung function ng reversing valve master, pag cool mode, yung discharge ng compressor diretso yan dito, tagos niya dito sa right side, tagos niya dito sa right side, diretso sa distribution ng condenser coil. Ngayon, yung suction ng galing sa evaporator coil, ito siya, diretso dito sa left side, nag-U-turn lang yan, balik dito sa center na pipe, diretso sa may cumulator, balik sa compressor. Ngayon, pag iset mo yung thermostat ng heat mode, gagana yung solenoid. So mag-adjust yan, gaganon yan, pack. So yung sa loob hahatakin dito sa, so yung bulb, mag-energize yan sa bulb, so magagana yan, mag-energize yung bulb sa loob. Ngayon yung discharge line natin hindi na papunta dito sa right side, papunta na dito sa shoutout mga master. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, lalo na sa mga baguhan. Reversing valve or four-way valve. Ayan. So ang function niya or purpose niya, or yung purpose niya bakit meron siyang ganyan dito sa split aircon mga master, ganito yan. Dalawang function niya master, cooled and heat mode. Ngayon pag cooled mode, shoutout mga master, ito yung four-way valve or reversing valve. Ito siya mga master. Function niya mga master, it means kapag mayroong ganyan sa isang split aircon, dalawa yung function ng mode niya. Meron siyang cool mode at saka heat mode. Okay? Shout out mga master. Ito yung tuturo ko sa inyo para dun sa mga baguhan sa HVAC and R technician. Four-way valve or reversing valve. So bakit yung ibang mga split aircon tulad nito, LG, merong ganyan, four-way valve or reversing valve. Ang function niya mga master, dalawa kasi yung mode niya. Pwede siyang gawing cold mode, pwede kasi siya na cold mode, pwede rin siyang heat mode. It means kapag taglamig, pwede mo siyang gamiting heater sa loob ng kwarto o opisina. So ang function niya master, bakit magiging ganun, kung bakit maging cold and heat yung sa loob ng opisina, ganito yan. Habang kapag cool mode mga master, ito yung discharge line, yung tagos ng refrigerant dito sa right side na pipe, diretso sa distribution ng condenser coil. Normal operation. Ito siya mga master, galing ito sa evaporator. Ayan o, ito. Nag U-turn lang yan, balik dito sa center na pipe, diretso dito sa may accumulator or suction pipe ng compressor. Normal operation. Ngayon kapag i-switch on natin yung heat mode, mag-energize itong solenoid. Kapag mag-energize siya master, it means itong discharge sa taas, discharge line sa taas master, yung tagos niya hindi na dito sa condenser coil. Ang tagos niya dito na sa kabilang side na pipe dito, diretso sa evaporator coil dito. Ibig sabihin, yung evaporator coil nagiging condenser coil. Ngayon, ngayon, itong center at saka right side master, nag-U-turn na naman yan. Yan na naman yung nag-U-turn. So, yan na naman yung nag-connect sa loob. It means, ito siya, condenser coil, nagiging evaporator coil. Malamig ito, yung sa loob, mainit. Dahil nga na-reverse or na-bypass yung flow refrigerant. Imbes, yung normal dito, nagiging dito, diretso sa evaporator. Ibig sabihin, yung evaporator ang maging mainit, at saka yung condenser coil nagiging malamig.
Okay, so yan yung purpose niya, four-way valve or reversing valve or bypass valve or bypass valve or bypass valve. Okay, kapag mayroong ganito yung isang split air, kapag mayroong ganito yung isang split aircon, it means dual function siya, cool mode at saka heat mode. Okay, shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. Shoutout mga master. So ito yung didiscuss ko sa inyo. Kapag mayroong ganito yung isang split aircon, four-way valve or reversing valve, it means dual purpose, it means dual function yung aircon na to, heat mode at saka cool mode. Okay, kapag mayroong ganito yung isang split aircon mga master, reversing valve or four-way valve, it means dual function yung split aircon na to, merong cool mode at saka heat mode. Okay, kapag mayroong ganito yung isang split aircon mga master, four-way valve or reversing valve, it means dual function yung, it means dalawa yung function niya, heat mode at saka cool mode. Okay, kapag mayroong ganito yung isang split aircon mga master, four-way valve or reversing valve, it means dalawa yung mode niya, cool mode at saka heat mode. Okay, four-way valve or reversing valve, ito siya. Ano bang function sa isang aircon unit? Ada أول في كومبريسور كهرباء no? ايوه هنا في واحد خربان هذا معلوم. هذا ده هذا بره شوف only واحد بس باقي. هو ده بيقول لك انا ما في برا هذا. هذا ليكيدز. وين هذا؟ سنتر. وين ليكيدز؟ وين ليك؟ هذا ممكن هنا بس هو. هنا كمان تحت وهنا كمان. ايوه هذا هو. ما في هنا انا شايف في بريشر. ما في. ها؟ ما في. ما في بريشر؟ ممكن في ليك كبير. لا ما في. شغلكم في. يبقى من ده. ممكن هذا 100%. هذا ثاني؟ بس ما في ليك هو كلام هذا ما في زياده. بص هنا هتلاقي زياده خلاص هذا بس ما في ليك. وين الليك؟ ما في كلام. ما في كلام كده. روح شوف قطع بره وشوف وكده. حتى لو في لحام ما في كويس، سوي لحام كويس. معلومه انا ايش كلام عشان تاخد دروس. ايوه خلاص. انا اروح. شو هذا؟ شو هذا؟ هو كلام هذا سنتر كومبريسور. خلاص. لا سنتر هذا هنا وسنتر كومبريسور. ايوه خلاص. كم تريون؟ هذا كومبرسور كربان. خلاص هو كنسل. هذا لوس كومبريشن. هذا خربان. ما في هذا بامب.
ما في كباستي معلوم تصور بس ثاني ورا وشوف في مصري غالي شويه يا منيسة ايوه هذا فاير يجي شويه فول وفي شغل شوف لا شويه فول يجي لما يمكن ابرد كويس ما في لازم ما يجي او شوكولا او شوف هو يجي فوق شويه لازم يجي تحت ايوه هو يجي فوق شوية صح؟ تمثيل بس ما يجي تحت فلتر فلوس لا فلتر كلوز لازم يجي فوق على هاي بريشر سويتش هاي بريشر بعدين يجي تحت انت شوف هاي لا طبعا عبير كويس عبير كويس هذا الكتريكال ما في خربان هذا كل معلومة هذا بيستم ايوه كباستي ماشي
Below ما في هذا الليلس كيرجع في هذا الليلس كيرجع. انت سد 24. يلا حاضر. يسوي بس فيه كويس، يسوي خطة إن شاء الله. شوف أنا 3 كمبريسور بفور كتير طيب، بس 6 ما في أوف. بس انت معلوم فرايدي ساتردي بس. every day two, every day one. هو معروف ولا ماليسي. هذا بينه مع مطر بس. يعني أنا قصدي أنت مثلا عايز واحد تاني صور اللي أنت عايزه. دلوقتي أنا عايز هذا اللي يقول ده ada karavan, ada Kalata. Ada tadi. Ya karavan aku ada. أنا كلام كده تشينج هذا هنا تسوي كنترول. لا ممكن ada karavan aku.
Okay lang siya. اوكي بس بدك ممكن Ada? Ada ba no? Simple. كونتاكتور هنا ما في كهرباء. 1 minute special electrical off. 1 minute. فين هذا سكرو؟ electrical off. Oke, pada kami dari mana? Ayo. Maaf ya. ممكن هذا هنا ولا هذا؟ Itre. Kalian reset. Itu? Reset badan ini. Yana this one or this one? This one. Ayo bah. Nanti malam mungkin ada makan? Ayo. Saya on keras. On? Ayo. Rakip 20. Tahan aja rakip last akhir. كم؟ Akhir. خلاص. Hah? Siap mapilih Queen. Ada ada tani. Prion. Get Firun? Under charge. Where's the leak? Charge, where's the leak?
concealed gray 83 ang error niya. So ang dahilan undercharge. Ayan o, switch off na yung compressor. 40 lang yung ano niya, charge. 40 lang yung pressure sa system. 40 lang yung charge sa system. So may leak. Nasaan kayo yung leak nito? Ay ba? Lisa. Lisa. خلاص شوف المروحة. No work? Mape, Lisa. Undercharge. This one work. Ayaw. Zero, huh? 10. Then? All fuel. Barra. 2 day, 4 day, 5 day, 7 day, finish. آخر 7 day. أول أنت راكب هنا فين؟ كله أول 2 مرة، بعدين أنا واحد مرة كله راكب ويمشي outside. Lasim open ada ceiling, anta open. Lasim anta open ada ceiling. Ceiling كيف جيبس. Everything جيبس close. Mapi open ha? No easy open. Easy cool. Terus كام دحين؟ 115. 115 يعني أنت راكب 20. Awal anta kam rakib 110. 110. Rakib 130 mabin muskil. $120 ada. Last finish. Siap. خلاص. Dege saya dege intazar.
Ano sa tingin nyo mga master? Ayan no? Mukhang may laman yung charge line pipe. Dito wala oh. So ito meron. Ayan no? Katapos pa naman tinanggina. So ihinang na natin mga master. Ito yung bagong compressor na in-install natin dito sa window aircon. Tecumseh brand. Malaki siya kaya pinutulan natin yung isang paa ng compressor. Tsaka nagdugtong din tayo ng konting piping sa may discharge line para hahaba, para hindi masyadong mapiktuhan yung condenser coil baka mabilis magkaroon ng leak. So ayan, okay na mga master oh. Ayos. So ihinang na natin mga master. Ito yung bagong compressor na in-install natin dito sa window aircon. Tecumseh brand. Malaki siya kaya pinutulan natin yung isang paa ng compressor. Tsaka nagdugtong din tayo ng konting piping sa may discharge line para hahaba, para hindi masyadong mapiktuhan yung condenser coil baka mabilis magkaroon ng leak. So ayan, okay na mga master oh. Ayos. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo. So ang tanong mo master, dahil nga may problema yung thermostat sensor mo or control, wala nang output yung Y2. So halos katulad din dito sa akin, pero yung sa akin lang Y1. So yung wiring connection master, kung paano ginawa itong sa akin na mapa-energize ko yung isang compressor na kahit may problema na yung thermostat, ganito yan master. Nagdagdag lang ako master ng isang time delay at saka isang relay. Okay? Tapos itong power supply na para sa compressor number 2 master, yung Y2, i-condemn mo na yon. Tapos kumuha ka lang ng 24 volts dito sa coil ng magnetic contactor Y1. Okay? Tapos idaan mo lang sa safety device ng compressor, sa low pressure switch, high pressure switch at saka thermal protector ng compressor. Pag mayroong overload relay yung magnetic contactor mo, idaan mo rin dun. Tapos diretso na dito sa time delay. Tapos yung load ng time delay, ito na yung diretso dun sa coil ng relay. Tapos yung power supply ng magnetic contactor coil, i-series mo lang dun sa normally open sa relay contact. So ganoon lang kasimple master, para mapa-energize mo pa rin yung compressor number 2 kahit may problema na yung thermostat mo, habang mag-aantay ka ng bagong pamalit na thermostat sensor. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, shoutout sa'yo. So ang tanong mo master, dahil nga may problema yung thermostat sensor mo or control, wala nang output yung Y2. So halos katulad din dito sa akin, pero yung sa akin lang Y1. So yung wiring connection master, kung paano ginawa itong sa akin na mapa-energize ko yung isang compressor na kahit may problema na yung thermostat, ganito yan master. Nagdagdag lang ako master ng isang time delay at saka isang relay. Okay? Tapos itong power supply na para sa compressor number 2 master, yung Y2, i-condemn mo na yon. Tapos kumuha ka lang ng 24 volts dito sa coil ng magnetic contactor Y1. Okay? Tapos idaan mo lang sa safety device ng compressor, sa low pressure switch, high pressure switch at saka thermal protector ng compressor. Pag mayroong overload relay yung magnetic contactor mo, idaan mo rin dun. Tapos diretso na dito sa time delay. Tapos yung load ng time delay, ito na yung diretso dun sa coil ng relay. Tapos yung power supply ng magnetic contactor coil, i-series mo lang dun sa normally open sa relay contact. So ganoon lang kasimple master, para mapa-energize mo pa rin yung compressor number 2 kahit may problema na yung thermostat mo, habang mag-aantay ka ng bagong pamalit na
thermostat sensor. Okay. Hinangin na natin mga master. Bilis lang naman to hinangin mga master dahil copper to copper tube lang. Hindi naman kasi to mix ng steel yung suction at saka charge, dahil hindi naman to kalakihan ng compressor. Pero yung mga lalaki mga master, mix yun ng steel, kaya kailangan natin yung special rod na gagamitin. Pero ito hindi, so mabilis lang natin mahina. So yan o, ayos na mga master. So vacuum na naman tayo ngayon. Init mga master. Grabe. Buti na lang meron tayong tulda. Tulda lang sa kalam. Mga teknik ba? At least kahit mainit, hindi direct yung araw sa katawan natin. Kaya meron tayong tulda. So ngayon mga master, makarga tayo ng R22. Paano tayo makarga ng vapor at saka liquid? So panoorin nyo. Una, buksan mo natin yung tangke. Tapos cords natin para lalabas yung hangin dito. Cords natin ang konti dito. Pagkatapos natin yung cords, magkarga tayo ng vapor. So bubuksan natin itong blue na pipe, blue side, may suction pipe. Doon ang pagkarga ng vapor. Nakatime yung tanke. Buksan natin itong blue side. Itong blue na to, papasok siya dun sa may suction pipe. Okay? Ngayon usara natin, magkarga tayo ng liquid. Dito tayo magkarga sa high side. Dito sa red na kulay. Pasok ng freon dito sa may discharge line. So, liquid. Okay? So liquid tayo. Tataon natin ito. Buksan natin pag liquid. Ito. High side. Pasok ng freon ng liquid dito sa may discharge line. Maliit na kayo. So buksan natin pag liquid. Tatawag yung tanke. Ganun na magkarga ng liquid refrigerant dito sa may high side, sa may discharge line. Kapag vapor naman,
tayo ng tangke. Dito tayo sa side. Pasok ng refrigerant dito sa section 5. Okay? Check muna natin mga master. Ayos. Ibig sabihin wala pang tanggal nito mula factory. Yan mga master, oh. Naayos na rin natin. Nahirapan tayo. Lalo na dito sa piping. So ito yung para sa service port natin. So ito yung discharge. So inikot lang natin para mababa din yung discharge line, suction line. Ayan. So ready na for bracing mga master.